Dear Kuya Allen, bata pa lang ako, ramdam ko na ang kakaiba sa sarili ko. Na-attract ako sa mga gwapong lalaki na nakikita ko sa mga magazine, sa television, o kahit sa mga larawan ng mga cover ng notebook. Di ko alam kung bakit. Basta gusto ko lang silang pagmasdan. Sa edad kong yun, doon ko napagtanto na hindi ako normal na lalaki. Sa panahong ding yun, hindi pa uso yung mga cellphones at computers. Patentero at habulan pa ang libangan namin. Mga larong alam kong hindi na uso ngayon. Sa tabi ng bahay namin, naglagay ang tito ko ng isang libangan para sa mga binata. Tinatawag namin itong pool, isang uri ng bilyaran na kung saan ay patag ang mga bola. Dito ko nakilala si Ramon, na 8 taon ang agwat sa akin. Siya ay matangkad, maputi, at maganda ang pangangatawan. In short, gwapo. Magaling din siyang maglaro ng pool. Ewan ko ba, basta pag naglalaro siya, lagi akong nanonood. Kunwari, seryoso ako sa laro. Pero ang totoo, gusto ko lang siyang pagmasdan. Malapit lang ang bahay nila kaya lagi siyang pumupunta sa bahay ng tito ko at lagi ko rin siyang inaabangan. Minsan, ilan pa lang ang naglalaro at nandoon din ako. Nilapitan niya ako at tinanong kung gusto ko raw bang subukan maglaro. Sa totoo lang, medyo marunong naman ako kahit papano. Dahil kapag walang naglalaro, kami na mga pinsan ko ang nag-iensayo. Oo kuya, ang sagot ko na medyo nahihiya. Shy type kasi ako noon. Lumapit siya sa akin at pumesto sa likuran ko. Hinawakan niya ang tako at ibinigay sa akin. Dumikit ang katawan niya sa likod ko at ang mga braso niya ay dumikit sa akin. Parang nakuryente ako noon. Hindi ako makagalaw. Parang huminto ang mundo ko. Hindi ko maipaliwanag basta parang nasa alapaap ako ng mga sandaling yun. Natigilan lang ako nang nagtanong siya kung okay lang ba raw ako. Doon na ako natauhan. Kuya Allen, sa edad kong yun, hindi ko pa alam ang pakiramdam na yun. Bago yun para sa akin. Pero bakit parang hinahanap-hanap ko? Isang araw, habang naglalaro sila ng mga tropa niya, hindi ko alam kung sinadya ba niya o trip lang. Ipinakita niya ang kanyang junjun sa mga kalaro niya. Nasa tabi lang ako, kaya nakita ko rin. Pero sobra akong nabigla. Malaki ito at kulay pink pa. Nagtawanan ng mga tropa niya. Pero ako, hindi maalis-alis sa isip ko ang mga imahe ng bagay na yon. Unang beses ko kasing makakita ng ganon sa personal, kaya hindi ko talaga makakalimutan. Lumipas ang mga araw, mga buwan at taon. Nang sinalanta kami ng napakalakas na bagyo. Nawala ang lahat sa amin. Ang bahay, babuyan, at mga gamit ni Papa sa pag-aayos ng sasakyan. Natangay ng baha ang buong bahay namin, kasama ang mga bahay ng mga kapitbahay. Malapit kasi kami sa ilog na nawasak ng dam
sa paanan ng Bulkang Mayon. Kaya biglang bumulwak ang napakalakas na tubig. Buti na lang at walang namatay sa pamilya ko dahil naka-evacuate kami kagad. Sa awa ng Diyos, buo kaming pamilya na nakaligtas. Masakit lang makita ang pamilya ko na naghihirap. Tumira kami sa isang evacuation site. Siksikan sa loob ng classroom. Siguro may mga 8 pamilya sa bawat silid. Kaya hindi makatulog sa ingay at iyakan ng mga bata. Kulang pa sa pagkain nun. Bilang panganay, inausap ko sila mama at papa na sa lola na lamang muna kami tumira. Ako na lang ang maiiwan sa evacuation site. Noong panahong yun, kapag walang miyembro ng pamilya sa site, hindi na bibigyan ng relief goods. Kaya nagpaiwan ako. Ang hirap palang mag-isa, Kuya Allen. Hindi ako sanay sa ganong uri ng pamumuhay. Buti na lang, at marami akong nakilalang kabataan na naging malalapit sa akin. Barkada, tropa. Natuto rin ako magbisyo, manigarilyo at uminom ng alak dahil na rin sa impluwensya nila. Pero laking pasasalamat ko, kahit papaano ay natutunan ko makipagsabayan sa hamon ng buhay. Natuto rin akong manghingi ng pera sa mga dumadaang sasakyan at mga lakal para ibenta sa junk shop. Ilang buwan ding walang klase dahil sa bagyo. Sabagay, kahit may klase, hindi rin naman ako makakapasok dahil hindi pa kami nakaka-recover. Ilang buwan pa, may nagbigay ng tulong galing sa isang bansa. Nagbigay sila ng mga temporary tent sa bawat pamilya. At isa kami sa mga nabigyan. Okay naman ang tent, kasya ang 10 tao kung pagsisiksikan. Malaki din naman ang tent. Sabi ng nagbigay, pansamantala lang daw yon habang ginagawa pa ang relocation site. Pero may condition silang dapat makita na doon kami lahat nakatira. Kaya bumalik sila mama at papa, pati mga kapatid ko sa evacuation site. May tigi-isa na kaming tent. Magkakatabi pa rin kami sa mga tent. Sa likod lang kasi ng eskwelahan, pwede magtayo. Laking tuwa ako nang sa katabing tent namin, doon din nagtayo ang pamilya ni Ramon. At dito na, nag-umpisa ang kwento ng damdamin na magtuturo sa akin ng pag-ibig at magiging dahilan para maging marupok ako. Bumalik sa isipan ko ang imahe ng Junjun niya. Napapangiti at kinikilig ako kapag nakikita ko siya sa katabi naming tent. Sa mga panahong yung Kuya Allen, hindi ako halatang bay o malambot. Maganda ang pangangatawan ko. Maputi at matangkad. May mga nagsasabing gwapo raw ako. Dahil sa magkatabi lang kami, naging close kami ng mama at papa niya, pati ng bunso nilang kapatid. Simula nun, lagi akong nasa kanila. Tinutulungan ko rin sila minsan sa negosyo nila. Gumagawa kasi sila ng homemade na tsinelas na nilalako ng kanilang tatay. Wala naman kasi akong magawang maghapon. Minsan na lang kasi akong sumasama sa mga barkada dahil bantay sarado na ako ng papa ko. Lagi raw akong madaling araw na umuwi dati. Kaya tinutulungan ko na lang sila Ramon sa kanilang negosyo. Nagagupit ng tela, minsan tagalagay ng swelas. Binibigyan din nila ako ng pera at
pinapakain. Kaya minsan, di na ako kumakain sa amin. Close din ang mama at papa ko sa pamilya niya. Sa ilang buwan na ganoon lang ang takbo ng buhay ko, naging close kami ni Ramon. Minsan, sinasama nila ako sa dati nilang bahay. Hindi kasi naanod ang bahay nila, kaya pwede pa rin tirahan. Isang gabi, niyaya niya akong pumunta sa dati nilang bahay. Mag-shot daw kami doon. Bumili siya ng alak, pulutan, yelo at yosi. Pagdating namin doon, madilim dahil hindi pa nakaka-recover ang aming barangay, kaya wala pang kuryente. Nagsindi siya ng kandila at inayos ang aming iinumin. Hindi siya pala kwento. Minsan, nagtatanong lang siya kung ano-ano at sinasagot ko naman. Past 10 p.m. na ata noon nang matapos namin ang iniinom namin. Tinanong ko siya kung hindi pa ba kami uuwi. Ang sabi niya, doon na lang daw kami matulog. Alam naman nila papa na kasama ko siya. Kaya hindi na ako hanapin sa bahay. Minsan kasi sa kanila na ako nakikitulog. Kaya hindi naman sila nagtataka kung nasaan ako. Habang umaandar ang oras, hindi ako makatulog. Pinakikiramdaman ko lang siya. Nag-i-expect kasi ako na may something na mangyayari. At saka, hindi ito ang unang beses na makakatabi ko siyang matulog. Kapag nandoon kasi ako sa kanila, may karton lang akong nilalatag sa may sulok. Kaya hindi ko maipaliwanag ng nararamdaman ko. Hindi ko alam kung tulog na siya, pero gumalaw siya. Tinantay niya ang liig niya sa akin at niyakap ako. Hindi ako makagalaw ng mga oras na yun. Nakatalikod kasi ako noon. Kaya dama ko ang mainit na bagay na nakatukod sa aking likuran na para bang may buhay na pumipitik-pitik. Dama ko na napakadaks niya. Hindi ko akalain na madanam ako ang matagal ko nang pinapantasya. Wala naman siyang imik. Basta alam ko, gising siya. Inabot niya ang kamay ko at dinala niya yun sa harapan niya. Nagulat ako, Kuya Allen. Pero hindi ko binawi ang kamay ko. Sa halip, nagpatangay na lang ako sa agos ng sitwasyon. Pagdating ng kamay ko sa kanyang sensitibong katawan, para ako nakakuryente. Unang beses ko kasing makahawak ng sandata ng iba. Kumbaga, siya pa lang ang una. Napakalaki nito at saka mahaba. Kuya Allen, halos hindi magkasya ang kamay ko. Sa una, hawak ko lang siya. Hindi ako makagalaw. Tinatansya ko kung ano ang magiging reaksyon niya. Hinayaan lang niya ako sa ganoong posisyon. Tapos, sinimulan ko itong galawin ng dahan-dahan. Ramdam ko na gusto niya ang ginagawa ko dahil parang may buhay to. At lalo itong nagalit. Hindi naman siya nagsasalita pero alam kong gustong gusto niya yung ginagawa ko. Hindi na ako nakatiis. Inayos ko ang pwesto namin. Ibinalik ko ng bahagya ang kanyang suot para maging malaya ako
sa aking mga ginagawa. Doon ko na nasukat na napakalaki talaga nito. At dahil nga doon, hinayaan lang niya akong gawin ang matagal ko nang gustong gawin sa kanya. Hanggang sa natapos na nga siya. Inayos ko ang kanyang short at bumalik sa tabi niya. Alam kong nagkukunwari lang siyang tulog noon. Pero ako, hanggang umaga, hindi pa rin makatulog. Sa kakaisip sa nangyari sa amin kagabi, napapangiti ako habang iniisip ang mga nangyari sa amin ni Ramon. Bigla akong natigilan sa pag-iisip. Paano bukas paggising namin? Anong reaksyon ang ipapakita ko sa kanya? Mahihiya ba ako? Matatakot? Sari-sari ang pumapasok sa utak ko. Bahala na, ang sabi ko sa sarili ko. Kinabukasan, paggising ko, wala na siya sa tabi ko. Nakatulugan ko na rin kasi sa sobrang pag-iisip. Bumangon ako pasado 6:30 na. Inayos ko ang higaan namin, pinag-inuman, at sinara ang kanilang bahay. Hindi naman kasi nila yon nilalak dahil nasa tent ang mga mahalagang gamit nila. Pagdating ko sa bahay, nag-almusal ako bago ako magwalis-walis. Nakita ko ang mama niya. Nakangiti siya. Sa bagay, lagi naman siya nakangiti sa akin. Tinanong ko siya kung nasan si Ramon. Sabi naman ng mama niya, nasa higaan pa raw. Natulog ulit pagdating. Hindi ko alam, basta hindi ko maipaliwanag. May ilang ba ako? Iiwas? Basta, hindi ko alam. Tanghali na nang bumangon siya. Kumain siya at tumungaw sa labas ng bintana. Hindi ko siya matitigan. Nahihiya ako. Nandoon kasi ako sa kanila. Tinutulungan ng nanay niya sa paggawa ng swelas. Bigla siyang nagsalita. Ben, paabot ng tubig. Ang sabi niya. Bigla akong nataranta. Kumuha ako ng baso at naglagay ng tubig. Sabay abot sa kanya. Pagkatapos ay ngumiti lang siya. Halata niya ata ang pagiging matarantahin ko. Pero gumaan ang loob ko nang makita kong nakangiti siya na parang walang nangyari. Akala ko galit siya sa akin o iwasan niya ako. Pero hindi. Doon na nagsimula ang malalim naming ugnayan. Isang hapon, mga 5:40 PM yun. Niyaya niya ako sa lumang bahay nila. May kukunin daw kami. Sige, sasamahan kita. Ang sabi ko. Pagdating namin doon, madilim. Pumasok siya at tinawag ako. Nakahiga siya sa katre at pinaupo niya ako sa tabi. Kinuha niya ang kamay ko at pinatong sa harapan niya. Hindi na ako nagpaligoy-ligoy pa. Agad kong dinamdam ang galit na galit niyang harapan.
Ginawa kong lahat ng magagawa ko para masiyahan siya. Sa totoo lang, hindi ko pa na-try ang ganoong bagay. Unang karanasan ko rin yun sa kanya. Habang kumakain ako sa kanyang junjun, kita ko sa mukha niya ang sarap na nararamdaman. Kaya lalo kong pinagbuti ang ginagawa ko. Pagkatapos nun, parang wala lang. Wala naman kaming napag-usapan. Basta ang sabi niya, kumuha ako ng upuan at tig-isa kami para dalhin sa tent. Simula nun, paminsan-minsan, kapag may pagkakataon, may nangyayari sa amin ni Ramon. Pero never niya akong pinasok sa likod. Hindi ko alam. At saka ayaw ko rin. Parang hindi ko rin kasi kaya. Lumipas ang 1 taon, gawa na yung temporary shelter na aming lilipatan. Kanya-kanya kami ng hakot ng gamit papunta sa site. Medyo malayo-layo din kasi yun. Malapit na kasing magpasukan kaya kailangan na namin umalis doon. Doon nag-iba ang ugnayan namin ni Ramon. Okay naman kami. Wala nga lang label kung ano talaga kami. Hindi naman kami nag-uusap sa mga nangyari sa amin. Alam ko, init lang ng katawan yon para sa kanya. Pero para sa akin, nahulog na ang loob ko sa kanya. Hindi ko naman ibibigay yung gusto niya kung hindi ko siya gusto. Nagtrabaho siya sa isang gasolinahan malapit sa school namin. Nung una, okay pa naman kami. Pero nang minsan isama ko siya sa school, nung pwedeng magdala ng civilians, ipinakilala ko siya sa kaklase kong si Rose. Maganda si Rose, matalino, at close din kami. Alam ko nagsiselos ako noon nung nag-shake hands sila. Parang ayaw na nilang magbitiw. Binasag ko na lang ang eksena at nag-aya ako sa kantin para magmerienda kaming kasama si Rose. Nagpalitan sila ng number at nagtitext-text. Uso pa noon ang mga Nokia. May cellphone na rin ako noon. Binili ng papa ko. Selos na selos ako sa klase ko. Hanggang sa nabalitaan ko na lang na galit si Ramon sa akin. Nagtanong kasi ako na nagtanong kung ano na ba yung status nila ng kaklase ko. Galit siya dahil nagsabi raw ata si Rose sa kanya na sinabi ko raw na may iba siyang ka-text. Nalaman ko na lang na break na din sila. Hindi na ako pinapansin o iniimikan. Parang walang pinagsamahan. Hindi ko rin kasi siya nakikita dahil sa lumang bahay na nila sila tumira. Malayo raw kasi sa syudad ang temporary shelter na tinitirahan namin. Kaya hindi na kami masyadong nakikita. Isang gabi, nalaman ko na dumadalaw siya sa bahay nila dito sa shelter. Nagulat ako nang madaanan ko siya sa may pintuan nila na lasing. Nakabike lang siya papunta sa shelter. Kaya sabi ko, huwag na siyang umuwi dahil delikado. Pinakain ko muna siya at
inanda yung kanyang tulugan. Sabi niya, samahan ko raw siya. Sino ba naman ako para tumanggi? Kaya pumayag ako. At doon, may nangyari ulit sa amin. Hinayaan ko na siyang pasukin ako. Binigay ko na sa kanya ang buo kong pagkatao. Natulog ako sa kanyang dibdib. Hinahaplos ko ang buong katawan niya na parang minememorya ang bawat sulok nito. Akala ko tuloy-tuloy na ang ligaya na namamagitan sa amin ni Ramon. Yun pala ang huli naming gabing magkasama. Kinabukasan paggising niya, nag-usap kami. Nagpaalam siya na pupunta na raw siya ng Maynila para magtrabaho kasama ang ate niya. Nagpasalamat lang siya sa akin. Salamat daw sa pagkakaibigan. At kung ano-ano pang trip. Naiyak ako, Kuya Allen. Akala ko magiging masaya na ako sa piling na mahal ko. Kuya Allen, mahal ko na siya. Pero pinipigilan ko na sabihin sa kanya yun. Sabi ko na lang, mag-iingat ka dun at huwag papabayaan ang sarili. Yun na pala ang huling beses na madarama ko ang init ng apoy ng kanyang sinindihan sa aking pagkatao. Sa ngayon, Kuya Allen, patuloy ako sa buhay nang wala siya sa sistema ko. Natapos ako ng 4th year at naghanap ng trabaho. Hindi ko na alam kung ano nangyari sa buhay ni Ramon. Sabi ng kapatid niya, may jowa na raw na taga Maynila. May anak sa una ang jowa niya at balak magbakasyon sa kanila. Nang nalaman ko yun, may kaunting kirot pa rin akong naramdaman. Pero hindi na gaanong masakit kumpara sa dati. Sa ngayon, Kuya Allen, hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko pag uwi niya. Hindi ko alam kung ano ang magiging reaction ko pag nakita ko siya at ang kanyang jowa. Bahala na. Ang totoo, hindi naman talaga mawawala ang mga nangyari sa nakaraan. Parte yun ng bukas. Pero ang mas mahalaga ay ang ngayon. Masaya naman ako sa trabaho ko. Isang production worker. Maraming kaibigan. Maraming ganap sa buhay. Tungkol naman sa sex life ko, okay lang din. May mga nakaka-meet up din kahit papaano. Pero walang label. At safe naman kasi kilala ko rin naman sila. Ayaw ko muna kasing magseryoso sa isang relasyon. Sa ngayon, enjoy muna ng buhay. Nakakatulong kahit papaano sa pamilya. Masaya kahit single. Pero alam ko, darating din ang tamang tao para sa akin. Hindi man ngayon, bukas, o kahit anong panahon, darating naman siya. Hanggang dito na lang po, Kuya Allen. Maraming salamat.